10 taon kong itinaguyod ang pamilyang ito sa bawat patak ng pawis ko sa Maynila. Pero sa isang pikit mata lang itinapon ako ni Ama sa harap ng buong barangay. Wala akong anak na magnanakaw, Teresa. Ang kwintas ni Nanay na hawak niya ang naging hatol sa akin, isang kasalanang hindi ko kailanman ginawa. Ang malakas na tunog ng sampal ni Ama ay nag-iwan ng matinding pananakit sa aking pisngi, ngunit mas masakit ang malamig na katahimikang sumunod doon. Sa may pinto ng aming lumang bahay na bato sa Pampanga, nakatayo ang aming mga kapitbahay. Ang mga taong ilang minuto pa lamang ang nakalipas ay masayang nakikipag-inuman at naghihiyawan sa tuwa. Para sa aking pagbabalik ngayon ay nakatitig sa akin nang may halong gulat, pangingilag at pangkutya. 15 minuto bago mangyari ang lahat ng ito, puno ng halakhak ang aming kusina. Amoy na amoy pa rin ang masarap na luto ng bringhe at manok na adobo na inihanda para sa aking pag-uwi. Hawak ni Ama ni Mang Delphin ang aking 2 kamay, mga kamay na manipis, at may mga bakas ng pagod mula sa 10 taong pagtatrabaho bilang nurse sa isang siksikang ospital sa Maynila. Sa harap ng kapitang ng barangay at ng aming mga kamag-anak, buong pagmamalaking ipinagmalaki ni Ama ang papel na hawak ko ang opisyal na pag-aproba para sa pondong magtatayo ng isang libreng klinika sa bakanting lupa sa tabi ng kapilya. Tingnan niyo ang panganay ko. Malat at nanginginig ang boses ni Ama noong sandaling iyon, habang nakangiti sa akin at may luha sa kanyang mga matang nanlalabo na dahil sa edad. Sa wakas, Teresa, makakabalik ka na rito sa atin. Hindi mo na kailangang magtiis sa Maynila para lang magpadala ng pambili ng gamot ko at pampaaral sa mga kapatid mo. Proud na proud ang nanay mo sa iyo sa langit. Yumakap ako sa kanya ng mahigpit noong oras na iyon. Naramdaman ko ang init ng kanyang katawan at ang pamilyar na amoy ng langis ng niyog na palagi niyang ginagamit. Para sa akin, iyon na ang pinakamasayang gabi ng aking buhay. Ang lahat ng panggabing duty sa ospital, ang pagtitipid sa pagkain sa Maynila, ang hindi pagbili ng mga bagong damit, para lang makapagpadala ng pera buwan-buwan. Lahat ng sakripisyong iyon ay nagkaroon ng kabuluhan. Ngunit mabilis na nagbago ang lahat nang lumabas mula sa silid si Tia Lourdes, ang nakababatang kapatid ng aking yumao na nanay. Bitbit ni Tia Lourdes ang isang bakanting velvet box. Nalalaki ang kanyang mga mata at garalgal ang kanyang boses habang sumisigaw sa harap ng maraming tao. Delphin, nawawala ang kwintas ng kapatid ko. Ang kwintas na ginto na pamanang natitira sa pamilya. Katatabi ko lang nito sa aparador bago dumating si Teresa. Nabalot ng pagtataka ang buong silid. Napatayo si Paolo, ang aking 22 taong gulang na kapatid na lalaki. Tia Lourdes, sigurado ka ba? Baka naman naisip lang ninyo na mailagay sa ibang lugar. Saan ko ilalagay? Galit na sagot ni Tia Lourdes habang nakaturo ang kanyang daliri sa aking mga gamit na nakapatong sa mesa sa sala. Tanging si Teresa lang ang pumasok sa silid na yon bago kumain para magpalit ng damit. Siya lang ang nakakaalam kung saan nakatago ang susi ng aparador. Hinarap ko si Tia Lourdes nang may kalmado ngunit mabilis na tibok ng dibdib. Tia Lourdes, ano po ba ang sinasabi ninyo? Kakauwi ko pa lang po. Bakit ko naman kukunin ang kwintas ni nanay? Bawat buwan nagpapadala ako ng pera rito. Bakit ko pag-iinteresahan ang alahas na yon? Ngunit bago pa ako makatapos magsalita, mabilis na lumapit si Paolo sa aking traveling bag. Bago ko pa siya napigilan, binuksan niya ang zipper ng maliit na bulsa sa gilid ng aking bag. Isang kumikislap na gintong kwintas na may pendant ng Birhen ng Penafrancia ang inilabas ni Paolo sa harap ng lahat. Nalaglag ang panga ng mga kapitbahay, napasinghap ang kapitan ng barangay. Naghari ang isang nakabibinging katahimikan sa buong bahay. Tinitigan ako ni Paolo ng may halong galit at panlulumo. Ate, bakit ikaw pa naman ang palaging ipinagmamalaki ni Ama ikaw na nga ang paborito rito na nakawan mo pa kami? Ganito ka na ba kagutom sa pera sa Maynila? Paolo, hindi sa akin yan. Hindi ko alam kung paano napunta dyan yan. Depensa ko habang lumalamig ang aking mga kamay at paa.
Subalit mas lalong pumatong ang galit ni Tia Lourdes. Lumapit siya kay Ama at hinawakan ang braso nito habang umiiling-iling. Sinasabi ko na sa iyo, Delphin, masyado mong pinagkakatiwalaan ang anak mong ito. Baka may malaking utang yan sa Maynila, kaya pati ang huling alaala ng asawa mo ay ninanakaw na niya para lang ibenta. Doon na nagdilim ang paningin ni Ama. Ang kanyang mukha na kanina lang ay puno ng kagalakan ay napalitan ng matinding hiya at puot. Para sa isang matandang tulad ni Ama na napakataas ng pagpapahalaga sa dangal ng pamilya sa harap ng barangay, ang mamatay sa hiya ay mas masahol pa kaysa sa mamatay sa sakit. Kinuha niya ang kwintas mula sa kamay ni Paolo. Nanginginig ang kanyang mga daliri. Tumingin siya sa akin, isang tingin na puno ng pagkamuhi at kawalan ng tiwala. Ama, pakinggan niyo po ako. Magkasama tayo buong hapon. Pakiusap ko habang humahakbang ako lapit sa kanya. Ngunit doon na lumapat ang kanyang palad sa aking pisngi. Isang malakas na sampal na nagpabingi sa akin. Huwag mo akong tawaging Ama. Sigaw ni Mang Delphin habang itinuturo ang pintuan gamit ang kanyang tungkod. 10 taon kang nawala, bumalik ka rito para lang durugin ang mukha ko sa harap ng mga kapitbahay natin. Wala akong anak na magnanakaw. Teresa, umalis ka sa bahay na ito. Huwag ka nang babalik, kailanman. Tumingin ako sa paligid. Si Paolo ay nakatayo ng may galit sa kanyang mga mata. Ang aking bunsong kapatid na si Grace, na 17 taong gulang pa lamang, ay nakatago sa likod ng pinto habang umiiyak, ngunit hindi man lang makapagsalita. At si Tia Lourdes, nakatayo sa gilid habang pilit na nagpapahid ng luha sa kanyang mukha. Inabot ng 5 segundo bago tumulo ang isang patak ng luha sa aking mata. Ngunit mabilis ko itong pinunasan gamit ang aking palad. Hindi ako lumuhod. Hindi ako nagmakaawa sa isang kasalanang hindi ko ginawa. Sapagkat alam ko sa aking puso ang taong nagbigay ng kanyang buong buhay para sa pamilyang ito ay hindi kailanman kailangang lumuhod para lang limusain ang tiwala na dapat ay matagal na niyang pinaghirapan. Lumapit ako sa aking bag sa mesa. Mabilis ko itong isinarado at isinukbit sa aking balikat. Hinarap ko si Ama at ang buong pamilya ng may nakataas na noo kahit pa nanginginig ang aking boses silid sa matinding sakit. 10 taon kong ibinigay ang lahat ng buhay at kabataan ko para sa inyo. Malamig kong sinabi habang nakatitig ng diretso sa mga mata ni Ama. Kailanman ay hindi ako kumuha ng kahit isang sentavo na hindi akin. Kung mas paniniwalaan nyo ang isang kasinungalingang itinanim sa loob lang ng 5 minuto kaysa sa buong buhay kong katapatan, hindi ko na ipagsisiksikan ang sarili ko rito. Tumalikod ako. Dininala ko ang aking bag at mabilis akong naglakad palabas ng pinto. Nagsimulang pumatak ang malakas na ulan sa Pampanga. Ang malamig na patak ng ulan ay humahampas sa aking mukha habang binabaybay ko ang madilim na kalsada patungo sa sakayan ng bus pabalik ng Maynila. Ang basang semento at ang kulog sa kalangitan ang tanging kasama ko sa gitna ng kadiliman. Bago ako tuluyang makalabas ng bakal na gate ng aming bakuran, lumingon ako sa huling pagkakataon. Sa ilalim ng ilaw sa veranda, nakita ko si Ama na nakatungko sa kanyang tungkod, nakatitig sa lupa habang hawak ang kwintas ni Nanay. At sa kanyang likuran, nakatayo si Tia Lourdes. Hinahawakan niya ang balikat ni Ama para aluin ito, ngunit sa gitna ng liwanag ng ilaw, nakita ko ang mabilis at lihim na pag-ukit ng isang mapagtagumpay at malupit na ngiti sa kanyang mga labi. Ang mabigat na lagaslas ng ulan sa bubong na yero ng aking maliit na silid upahan sa sampalok ang tanging tunog na gumigising sa akin sa madaling araw na iyon. Nakatitig ako sa lumang salamin na nakasabit sa dingding. Pula pa rin ang bakas ng palad ni Ama sa aking pisngi, ngunit mas ramdam ko ang malamig na katuyuan sa aking dibdib. Wala akong pinalabas na kahit isang sigaw. Inilagay ko ang basahang may malamig na tubig sa aking mukha habang nakaupo sa gilid ng aking makipot na kama. 10 taon kong itinuring ang bahay sa Pampanga na aking tahanan. Ngunit sa loob lamang ng isang gabi, naging isang estranghero ako sa sarili kong pamilya.
Kinaumagahan maaga kong isinuot ang aking puting serbisyo bilang Y nurse sa center para sa mga pasyenteng nangangailangan ng pampagaling at pangangalaga sa huling bahagi ng kanilang buhay. Ayaw kong manatili sa silid-upahan ng may iniisip na pighati. Para sa akin ang trabaho ang tanging lugar kung saan may halaga ang aking pag-iral. Teresa, mukhang puyat ka at medyo namumutla. Puna ni Ate Connie ang nakatatandang nurse na kasama ko sa shift. Galing ka ba sa Pampanga nitong linggo? Maayos lang po ako, Ate Connie. Medyo napagod lang sa biyahe. Sagot ko habang ngumiti ng bahagya at inayos ang aking stethoscope. Pumasok ako sa kwarto ni Lola Rosa, isang 80 taong gulang na pasyente na may malalang sakit sa puso. Dahan-dahan ko siyang pinaligo sa kama, pinalitan ang kanyang mga kumot at inilagay ang kanyang gamot sa maliit na lalagyan. Sa kabila ng aking sariling sakit, ang bawat galaw ng aking mga kamay sa pag-aalaga sa kanya ay puno ng pag-iingat. Hawak ko ang pulso ni Lola Rosa nang bigla niyang idampi ang kanyang tuyo at kumukulubot na palad sa ibabaw ng aking kamay. Tumingin siya sa aking mga mata ng may malalim na pag-unawa. Anak, mahinang wika ni Lola Rosa habang pilit nang ngumingiti. Maraming dusa ang nakatago sa mga mata mo ngayon. Pero huwag mong hahayaang sirain ng sama ng loob ng ibang tao ang puso mo. Ang mga kamay mo, pinalaki ito ng Diyos para magdala ng kagalingan, hindi para magkimkim ng puot. Kumurot ang puso ko sa kanyang mga salita. Napakagatlabi ako para lang pigilan ang muling pagbuhos ng aking mga luha. Tumango ako sa kanya at humalik sa kanyang noo bago mabilis na lumabas ng kwarto para magpahinga sa pantry. Habang nakaupo sa gilid ng mesa sa pantry, nag-vibrate ang aking telepono. Isang lihim na tawag mula kay Grace, ang aking bunsong kapatid. Mabilis kong sinagot ang telepono. Grace, kumusta si Ama? Ate Teresa, pabulong na sagot ni Grace habang maririnig ang hangin sa bakuran ng aming bahay sa Pampanga. Umiiyak lang ako rito sa likod ng bahay. Si Ama, hindi na siya halos lumalabas ng kwarto. Palagi siyang tulog at kapag nagigising siya nakakalimutan niya kung ano ang kinain niya kaninang umaga. Kumunot ang aking noo. Ano paanong nakakalimutan? Ang gamot niya sa presyon na iinom ba niya ng maayos? Si Tia Lourdes ang humahawak ng lahat ng gamot niya, ate. Sabi ni Tia pinaiinom daw niya si Ama ng bagong gamot na binili niya sa bayan para daw hindi mag-alala si Ama sa nangyari sa inyo. Pabulong na patuloy ni Grace. Si Kuya Paulo naman nag-leave muna sa trabaho niya sa Ksyong Woodworks. Sabi ni Tia Lourdes sa kanya, huwag na raw siyang magpakapagod magtrabaho dahil malapit na raw tayong magkaroon ng milyon-milyon kapag nabenta ang lupa sa tabi ng kapilya. Naramdaman ko ang mabilis na pagtaas ng aking dugo. Bago pa ako makapagsalita, dinagdag pa ni Grace. Ate, natatakot ako. Parang hindi na yun ang Ama natin. Kapag tinatanong ko siya tungkol sa'yo, nagagalit lang siya at sinasabing huwag nang babanggitin ang pangalan mo. Grace, pakinggan mo ako. Seryoso kong sinabi sa aking kapatid. Bantayan mo si Ama. Tingnan mo kung anong kulay at anyo ng mga gamot na ibinibigay sa kanya ni Tia Lourdes. Kumuha ka ng litrato kung kaya mo. Pagkatapos ng aming pag-uusap, mabilis kong binuksan ang aking social media account para tingnan ang mga pampublikong grupo ng realignment at bentahan ng lupa sa Pampanga. At doon parang binuhusan ako ng yelo sa aking kinatatayuan. Isang post mula sa pampublikong profile ni Paolo ang lumabas sa aking screen. May kasamang mga larawan ng aming lupang tamnan ng tubuhan sa tabi ng kapilya, ang lupang pangarap kong pagtayuan ng libreng klinika para sa barangay. Ang nakasulat sa caption ni Paolo, For sale prime agricultural and residential lot in Pampanga. Direct buyers only. Complete documents ready for transfer. Isang maliit na tunog ng notification sa aking telepono ang pumutol sa katahimikan ng aking gabi. Nang buksan ko ang mensahe mula kay Grace, 3 litrato ang mabilis na nag-load sa aking screen. Mga litrato ito ng mesa sa tabi ng higaan ni Ama sa Pampanga.
Nakakalat doon ang 2 lalagyan ng gamot, kasama ang isang basong tubig na kalahati na lang ang laman. Zoom in ang ginawa ko sa mga larawan. Ang isang bote ay may nakadikit na reseta para sa hypertension gamot na ako mismo ang bumibili para sa kanya buwan-buwan. Ngunit nang tignan ko ang mga puting tabletang nakalabas sa ibabaw ng mesa, naramdaman ko ang biglang panlalamig ng aking mga kamay. Bilang isang nurse na may 10 taong karanasan sa pag-aalaga ng mga pasyente, pamilyar sa aking mga mata. Ang hugis laki at maging ang maliliit na markang nakaukit sa mga gamot. Ang mga tabletang iyon ay hindi ang karaniwang gamot sa presyo na dapat ininom ni Ama. Kinabukasan ng umaga bago magsimula ang aking shift, mabilis kong nilapitan si Dr. Reyes, ang punong doktor sa aming hospice center. Si Dr. Reyes ay isang may edad na mediko na may higit 30 taong karanasan sa geriatrics or pag-aalaga sa mga matatanda. Doc, magandang umaga po. Bati ko habang inilalapit ang aking telepono sa kanya. Pakitingnan po ninyo ang larawang ito. Gamot po ito na ipinainom sa ama ko sa probinsya. Ang nakasulat sa bote ay amlodipine pero iba ang anyo ng mismong tableta. Inilabas ni Dr. Reyes ang kanyang salamin sa mata at masusing tinitigan ng screen ng aking telepono. Hinayos niya ang zoom at tinitigan ang maliit na code na nakatatak sa puting tableta. Ilang sandali siyang nanahimik habang kumukunot ang kanyang noo. Teresa, seryosong wika ni Dr. Reyes habang itinataas ang kanyang tingin sa akin. Sigurado ka bang ito ang ininom ng ama mo? Opo, Doc. Iyan po ang ibinibigay sa kanya araw-araw. Sagot ko habang mabilis ang kabog ng aking dibdib. Umiiling na nagpakawala ng malalim na hininga si Dr. Reyes. Teresa, hindi ito amlodipine. Ang tabletang ito ay lorazepam, isang napakalakas na sedative at anti-anxiety drug. Ginagamit lang ito sa mga pasyenteng may matinding insomnia or severe agitation under strict medical supervision. Pakiramdam ko ay nawalan ng lakas ang aking mga binti. Napahawak ako sa gilid ng mesa ng doktor. Doc, ano po ang mangyayari kapag ang isang matanda na may sakit sa puso ay patuloy na pinaiinom nito ng walang tamang reseta? Nanginginig kong tanong. Sa ganitong doses at kapag ibinigay ng paulit-ulit sa isang matanda, magdudulot ito ng tinatawag na drug-induced delirium. Direktang paliwanag ni Dr. Reyes, ang pasyente ay magiging sobrang antukin, mawawalan ng linaw ang pag-iisip, magiging madaling manipulahin at kalaunan ay magkakaroon ng malubhang pagkahina ng memorya. Sa madaling salita, magmumukha siyang ulianin at nawawala ng sariling pagpapasya. Doon ay parang may sumabog na kidlat sa loob ng aking utak. Mabilis kong inilabas mula sa aking bag ang aking maliit na notebook. Ang notebook kung saan ko meticulously isinulat ang tamang oras at dosage ng mga gamot ni Ama bago ako umalis sa Pampanga. Kailanman ay walang iniresetang lorazepam para kay Ama. Mabilis na nagdugtong-dugtong ang mga piraso ng katotohanan sa aking isipan. Ang biglaang pagbabago ng ugali ni Ama, ang kanyang panlalabo ng pag-iisip, ang kanyang madaling paggalit at kawalan ng kakayahang mag-isip ng malinaw noong gabing ibintang sa akin ang pagnanakaw. Hindi pala kusang naging manhid at tarantado si Ama sa akin. Siya ay ginagawang bingi at bulag ng gamot na unti-unting pumapatay sa kanyang kamalayan. At sino ang tanging taong humahawak ng kanyang mga gamot araw-araw? Sino ang nagluluto ng kanyang pagkain at nag-aasikaso sa kanya sa silid? Si Tia Lourdes. Naiikot ko ang aking mga palad sa aking notebook hanggang sa magusot ang mga pahina nito. Naramdaman ko ang muling pag-aalab ng apoy sa aking dibdib. Hindi na ng pighati kundi ng isang matinding pagnanais na ipaglaban ang buhay ng aking ama. Tia Lourdes! Pabulong kong wika sa aking sarili habang nakatitig sa bintana na ng hospice center. Hindi lang dangal ko ang itinapon mo sa putik. Pinalalabas mong ulianin si Ama para makuha mo ang lupa at ang bahay. Pero habang nabubuhay ako, hindi ko hahayaang patayin mo ang ama ko.
Hindi sapat na alam ko lang na nilalaso ni Lourdes ang pag-iisip ni Ama gamit ang gamot. Kailangan kong malaman kung bakit, kung ano ang matinding dahilan na nagtulak sa kanya para gawin ang ganoong karumal-dumal na bagay sa sarili niyang pamilya. Ginamit ko ang aking mga natitirang koneksyon sa Pampanga. Nakiusap ako kay Ate Connie, ang kasama kong senior nurse sa hospice center, na ipagtanong sa kanyang pinsan na si Kuya Bong. Si Kuya Bong ay nagtatrabaho sa isang kilalang credit verification at background check agency sa Central Luzon. Kinagabihan ng Huwebes, habang nakaupo ako sa gilid ng aking kama sa sampalok, nag-vibrate ang aking telepono. Isang tawag mula sa hindi nakatala na numero. Teresa, ako ito si Bong, pinsan ni Connie. Mabilis na wika ng boses sa kabilang linya. Teresa, pinalabas ko ang pangalan ng tiyahin mo na si Lourdes Santos sa database ng mga financial lenders sa Angeles City at San Fernando. At napakasama ng lumabas na resulta. Tumuwid ako ng upo. Ano po ang nalaman ninyo, Kuya Bong? Ang tiyahin mo ay may umiiral na utang na umabot na sa higit 1.5 milyong piso sa dalawang kilalang financiers ng casino sa Angeles City. Paliwanag ni Kuya Bong. Nagsimula ang utang niya 2 taon na ang nakararaan dahil sa pagsusugal sa baccarat. Nitong huling 6 na buwan, hinahabol na siya ng mga pating sa utang dahil hindi na siya nakakapagbayad kahit ng interes. Napahawak ako ng mahigpit sa gilid ng aking mesa. 1.5 milyon. Saan naman siya kukuha ng ganoong kalaking pera? Ayun sa kinagkapila. Yun na nga ang masama, Teresa. Patuloy ni Kuya Bong habang naririnig ang kaluskos ng mga papel sa kanyang background. Nagpadala ang tauhan ko ng kopya ng isang kasunduan na isinangla ng tiyahin mo 3 buwan na ang nakararaan. Ang ginamit niyang collateral o garantiya sa utang ay ang original na TCT o Transfer Certificate of Title ng lupang tamnan ng tubuhan ng pamilya ninyo sa Pampanga. Naramdaman ko ang pagtaytay ng balahibo sa buong katawan ko. Paanong naisangla ni Tia Lourdes ang lupa kung nakapangalan iyon sa ama ko at sa aming magkakapatid? Iyon ang ginitnang linya ng laro niya, Teresa. Sagot ni Kuya Bong. May nakakabit na kopya ng Special Power of Attorney o SPA sa kasunduan. Nakasaad doon na ibinibigay ni Mang Delphin ang buong karapatan kay Lourdes para ibenta o isangla ang lupa. May marka ng thumbmark ni Mang Delphin ang papel, ngunit napakalabo ng pirma niya, parang ginawa ng isang taong nanginginig o hindi nasa tamang pag-iisip. Doon ay tuluyan ng nabuo ang buong larawan sa aking utak. Ang lahat ng nangyari ay isang maingat at malupit na planong binuo ni Tia Lourdes. Alam niyang kapag umuwi ako sa Pampanga para magtayo ng libreng klinika sa tabi ng kapilya, mabilis kong malalaman ang tungkol sa mga peking dokumento at sa pagsusugal niya. Alam niyang bilang panganay at bilang nurse ako ang unang makakapansin sa kanyang mga ginagawang panggaganti sa pera at sa kalusugan ni Ama. Kaya kailangan niya akong sirain, kailangan niya akong itapon sa putik at pinalabas na magnanakaw ng kwintas ni Nanay para mawalan ako ng karapatang magsalita sa harap ng pamilya at ng barangay. At habang wala ako, patuloy niyang pinaiinom ng malakas na gamot sa utak si Ama upang maging sunod-sunuran ito at hindi makatanong sa mga papel na ipinapapirma sa kanya. Kuya Bong, nanginginig kong sinabi, may ebidensya ka ba na nagpapatunay na nagsusugal siya sa casino? Nagpadala ako ng 2 litrato sa Viber mo, Teresa. Sagot ni Kuya Bong. Kinuha yon ng isang informant sa VIP room ng isang casino sa Angeles noong nakaraang buwan. Malinaw ang mukha ng tiyahin mo habang humahawak ng mga tumpok ng casino chips. Pagkababa ng telepono, tinitigan ko ang litratong dumating sa aking Viber. Malinaw na malinaw ang mukha ni Tia Lourdes na kangisi habang hawak ang mga sip sa message ng sugalan, habang sa bahay sa Pampanga ay nagpapakita siya ng pagiging kawawa at nagmamalasakit sa kalusugan ni Ama. Hindi na ako nag-aksaya ng panahon. Mabilis kong tinawagan ang numero ng aking kapatid na si Paolo. Ilang ulit munang nag-ring ang telepono bago ito sinagot ni Paolo. Malamig at puno ng inis ang kanyang boses. Ano na naman ang kailangan mo, ate?
Hindi ba sinabi na sa'yo ni Ama na huwag ka nang muling tatawag dito? Paolo, pakinggan mo ako at huwag ka munang magsalita. Sigaw ko sa telepono habang pilit kong pinapakalma ang aking sarili. Naloloko ka na ba? Si Tia Lourdes ay may utang na higit 1,000,000 sa mga financier ng casino sa Angeles City. Ginamit niya ang papel ng lupa natin para maging garantiya sa utang niya. Isang malakas at mapang-asar na tawa ang isinagot ni Paolo sa kabilang linya. Anong pinagsasabi mong casino, ate? Gumagawa ka na naman ng kwento para lang sirain si Tia Lourdes. Si Tia Lourdes na nga ang nag-aalaga kay Ama simula nang umalis ka. Paolo, may mga litrato ako. May kopya ako ng kasunduan sa utang. Patuloy kong pakiusap sa kanya. Si Tia Lourdes ang nagpapaiinom kay Ama ng gamot na pampalito para pumirma si Ama sa Special Power of Attorney. Hindi kayo makakakuha ng pera sa pagbebenta ng lupa dahil mapupunta lang ang lahat ng iyon sa mga pating sa utang ni Tia Lourdes. Tigilan mo na yung mga kasinungalingan mo, Teresa. Galit na sigaw ni Paolo na hindi man lang pinakinggan ang aking mga sinasabi. Nababaliw ka na sa inggit dahil nalaman mong ibebenta na natin ang lupa. Ikaw ang nagpalaya sa sarili mo dahil sa pagnanakaw mo sa kwintas ni nanay. Huwag mong ipasa kay Tia Lourdes ang sarili mong kadustaan. Paolo, huwag ka nang tatawag ulit, bulyaw ni Paolo bago mabilis na ibinagsak ang telepono. Nakatitig ako sa screen ng aking telepono habang mabilis ang pagtaas at pagbaba ng aking dibdib. Naramdaman ko ang matinding sakit dahil sa kawalan ng tiwala ng sarili kong kapatid. Ngunit bago ko pa maibaba ang telepono, isang huling mensahe ang pumasok mula kay Paolo. Isang maikling text message na naglalaman ng pangwakas na hatol. Huwag ka nang mag-abala. Sa Sabado ng umaga, darating na ang abogado at ang buyer ng real estate developer dito sa bahay. Pirmahan na ng opisyal na bilihan ng lupa. Wala ka nang makukuhang kahit piso. Tinitigan ko ang salitang Sabado. 3 araw na lang ang natitira. Dahan-dahan kong ipinikit ang aking mga mata at huminga ng malalim. Nawala ang lahat ng takot at pag-aalinlangan sa aking katawan. Hindi na ako ang Teresa na iiyak na lamang sa isang tabi habang pinapanood na saktan at linlangin ang kanyang pamilya. Sabado, pabulong kong wika sa aking sarili habang pinalalakas ang aking loob. Babalik ako sa Pampanga sa Sabado at tatapusin ko ang larong ito. Ang malalim at umagaw pansing tunog ng kampana na ng simbahan ng Quiapo ay dumagundong sa kalangitan ng Maynila habang papalubog ang araw ng Biyernes. Sa gitna ng siksikan at maingay na kalsada ng Quiapo, naglakad ako pumasok sa loob ng malamig at tahimik na simbahan. Dininala ako ng aking mga paa sa harap ng altar ng mahal na Birhen. Umupo ako sa isang lumang bangkong kahoy. Nag-iisa ako sa gitna ng maraming taong nakayuko at nananalangin habang ang liwanag ng libu-libong kandila ay sumasalamin sa aking mga mata. Ipinikit ko ang aking mga mata at hinayaan kong pumutok ang matagal ko nang pinipigilang luha. Sa loob ng 3 araw, dinala ko ang bigat ng pagiging mag-isa, ang sakit ng pagtataksil ng sariling pamilya, ang banta ng pagkawala ng aming lupa, at ang lihim na pagpatay sa katinuan ng aking ama. Habang nakatingin sa naglalagablab na apoy ng mga kandila, tila narinig ko ang pamilyar at malamig na boses ng aking yumao na Nanay Elena. 10 taon na ang nakararaan bago siya pumanaw sa ospital dahil sa malalang sakit, hinawakan niya ang aking 2 kamay. Teresa, ikaw ang panganay. Pabulong na bilin ni nanay nung mga huling sandali niya. Kung mawala man ako, ikaw ang magiging haligi ng bahay na ito. Protektahan mo ang kapatid mo at huwag mong hahayaang mawasak ang pamilya natin. Inilabas ko mula sa aking bulsa ang isang maliit at kupas na larawan ng aming pamilya. Nakangiti roon si nanay habang nakasuot ng gintong kwintas, ang mismong kwintas na ginamit ni Tia Lourdes para saksakin ako sa likod. Nakatayo sa tabi ni nanay si ama na buo pa ang lakas at katinuan habang masayang nakakapit sa aking palda sina Paolo at Grace. Nanay,
Pabulong kong panalangin habang hinahawakan ng larawan. Ginawa ko ang lahat. Nagpakapagod ako ng 10 taon. Pero bakit ako pa ang ginawa nilang kalaban? Paano ko poprotektahan ang pamilyang ayaw magpaprotektat sa akin? Naramdaman ko ang isang mainit na palad sa aking balikat. Nang lumingon ako, nakatayo sa aking tabi si Dr. Reyes. Kakalabas lang din niya mula sa isang pulong ng mga Katolikong mediko sa tabi ng simbahan. Teresa ay mahinang wika ng doktor habang umuupo sa tabi ko. Nakita kita rito, mukhang napakabigat ng pinapasan mo. Ipinakita ko kay Dr. Reyes ang mensahe ni Paolo at ang katotohanan tungkol sa utang sa kasino ni Tia Lourdes. Hindi ko na itinago ang aking takot na baka tuluyan ng mabenta ang lupa sa darating na Sabado. Inayos ni Dr. Reyes ang kanyang salamin at masusing tinitigan ang aking mukha. Teresa, pinalaki ka para maging isang tagapagligtas. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan ng pagiging tanga o pagpaparaya sa masama. Kung mananahimik ka at hahayaang makuha ng tiyahin mo ang lupa, hindi mo lang pinabayaan ang sarili mo, ipinasa mo rin ang ama at mga kapatid mo sa kamay ng isang taong wawasak sa kanila. Kumuha si Dr. Reyes ng isang opisyal na pad ng reseta at isang malinis na papel mula sa kanyang bag. Mabilis siyang nagsulat doon at inilagay ang kanyang opisyal na pirma at tatak bilang doktor. Ito ay isang medical affidavit at clinical certification. Inabot sa akin ni Dr. Reyes ang papel. Nakasaad dito ang opisyal kong opinyon bilang doktor na ang gamot na ininom ng ama mo ay nagdudulot ng kawalan ng katinuan at hindi siya pwedeng magdesisyon sa anumang legal na kontrata. Gamitin mo ito sa barangay at sa abogado doon. Napatitig ako sa papel na hawak ko. Naramdaman ko ang pagbabalik ng init sa aking dugo. Ang pighati sa aking puso ay tuluyan ng napalitan ng isang patalim na kahandaan. Umuwi ako sa aking maliit na silid upahan sa Sampaloc. Dahan-dahan kong itinambi ang aking lumang relo, ang relong binili ko mula sa aking unang sahod bilang nurse. Tiningnan ko ang aking sarili sa salamin. Hindi ako uuwi sa Pampanga bilang isang kasambahay na humihingi ng awa. Wika ko sa aking sarili. Uuwi ako bilang si Teresa Manalo, ang panganay na anak na magtatanggol sa bahay ng aking nanay. Bago ko maitabi ang aking bag para mag-impake, biglang nanginginig na nag-vibrate ang aking telepono. Isang lihim na tawag mula kay Grace. Mabilis ko itong sinagot. Grace. Ate Teresa. Pabulong at nanginginig na boses ni Grace mula sa kabilang linya. Humalis si Tia Lourdes para makipagkita sa buyer sa bayan. Pumasok ako sa kwarto niya. Ate, may nahanap akong cabinet sa ilalim ng kama niya. May nahanap ako rito. At ano ang nahanap mo, Grace? Tanong ko habang mabilis ang tibok ng aking dibdib. Isang lumang cellphone at isang papel. At nahanap ko ang tunay na katotohanan. Isang sunod-sunod na tunog ng notification sa aking telepono ang gumising sa katahimikan ng aking maliit na silid sa Sampaloc. Sa gitna ng dilim ng hating gabi, nagningning ang screen ng aking phone. Isang malaking video file at isang maikling voice message ang pumasok mula sa application ni Grace. Mabilis na nanginginig ang aking mga daliri habang pinipindot ko ang play button ng voice message. Ate Teresa, maririnig ang mahina, nanginginig at basag na boses ni Grace habang umiiyak. Ipinadala ko sa iyo ang video. Huwag ka sanang magalit sa akin, ate. Natatakot lang talaga ako noon kaya hindi ako nakapagsalita agad. Panoorin mo, ate. Panoorin mo ang buong katotohanan. Mabilis kong pinalaki ang tanging video file na dumating. Isang minutong maikling clip ito na tila kinuha mula sa isang lumang smartphone. Medyo pumuputol ang anggulo ngunit sapat na malinaw para makita ang buong kaganapan sa loob ng silid sa Pampanga noong gabing bumalik ako mula sa Maynila. Sa simula ng video, nakatayo si Tia Lourdes sa tabi ng aking nakabukas na traveling bag. Lumingon-lingon muna siya sa pinto upang siguraduhing walang nakakakita sa kanya. Mula sa bulsa ng kanyang palda, inilabas niya ang kumikislap na gintong kwintas ni nanay. Gamit ang kanyang dalawang kamay, maingat ngunit mabilis niyang isiniksik ang kwintas sa loob ng maliit na zipper pocket sa gilid ng aking bag.
Pagkatapos noon dahan-dahan siyang tumayo, isang malupit na ngiti ang lumabas sa kanyang mukha habang may pabulong siyang sinasabi sa sarili, mga salitang malinaw na naitala ng mikropono ng telepono. Kapag nawala ang panganay na ito sa bahay, madali ko nang mapapirma si Delphine sa benta ng lupa. Mga tanga, ako ang magmamay-ari ng pera mula sa lupa. Biglang gumalaw ang anggulo ng camera at naging mabilis ang pag-alog-alog nito. Lumabas sa gilid ng screen ang mukha ni Grace na nanlalaki ang mga mata sa gulat. Ngunit bago pa makatakbo si Grace, mabilis na lumapit si Tia Lourdes at hinawakan ng mahigpit ang braso ng aking bunsong kapatid. Ipinit ni Tia Lourdes ang kanyang mukha sa tainga ni Grace at bumulong ng may matinding pagbabanta. Subukan mong magsalita tungkol sa nakita mo, Grace. Babawiin ko ang lahat ng pambayad sa eskwelahan mo. At sisiguraduhin kong papabayaan ko ang ama mo na mamatay sa sakit nang walang nag-aasikaso sa kanya. Kakayanin mo bang makitang mamatay ang ama mo dahil sa daldal mo? Natapos ang video sa pagtangis ni Grace habang mabilis na pinatay ang camera. Nakatitig ako sa itim na screen ng aking telepono. Ang aking mga kamay ay nanginginig sa matinding galit at pagkabigla. Isang patak ng init na luha ang dahan-dahang gumulong sa aking pisngi. Isang luhang hindi na galing sa pighati kundi sa isang visitorious at walang kapantay na ginhawa. Hindi ako pinalayas ng aking pamilya dahil galit sila sa akin. Pinalayas ako dahil sa isang malupit at maingat na pakana ng isang demonyong nagpanggap na kapamilya. At si Grace. Ang aking bunsong kapatid na akala ko ay tumalikod sa akin, ay isang takot na kabataan na ginawang bihag ng pagbabanta ni Tia Lourdes. Mabilis kong tinawagan ang numero ni Grace. Sa unang ring pa lang ay sinagot na agad ni Grace ang telepono. Hagulgol ng pag-iyak ang agad kong narinig. Ate Teresa, patawarin mo ako. Patawarin mo ako, ate. Hagulgol ni Grace mula sa kabilang linya. Gabi-gabi akong hindi nakakatulog sa takot. Gustong-gusto kong sabihin sa'yo at kay Kuya Paolo noong gabing iyon. Pero natatakot ako na baka totohanin ni Tia Lourdes na pabayaan si ama na mamatay. Pero ngayong nalaman ko na ginagago niya ang gamot ni ama. Hindi na ako matatakot, ate, kahit saktan niya ako. Sasabihin ko ang totoo sa harap ng barangay. Grace, tumigil ka na sa pag-iyak, anak. Mahinang wika ko habang pinupunasan ang aking luha. Salamat. Salamat dahil nagpakatotoo ka. Huwag ka nang matakot. Hindi ka na mag-isa. Ako na ang bahala sa lahat mula ngayon. Ate, anong gagawin natin? Tanong ni Grace habang pumupunas ng kanyang ilong. Bukas ng umaga 9:00 darating ang abogado at ang buyer sa bahay. Naghanda na si Tia Lourdes ng masarap na pagkain para sa kanila. Makinig ka sa akin, Grace. Seryoso at malamig kong utos sa kanya. Manahimik ka muna bukas ng umaga. Umasta ka na parang walang nangyari. Hayaan mo silang magtipon sa sala. Ako ang papasok sa bahay na yon sa mismong oras na ilalabas nila ang kontrata. Pagkababa ng telepono, mabilis kong kinuha ang 3 magkakaibang USB flash drive. Ipinasa ko ang video file ni Grace sa 3 flash drive na iyon at nag-upload din ako ng kopya sa aking email at sa cloud storage. Walang sino man ang makakapagbura ng ebidensyang ito. Inilagay ko sa aking malaking bag ang mga sumusunod ang 3 flash drive na naglalaman ng video, ang medical affidavit ni Dr. Reyes tungkol sa peking gamot sa utak ni Ama at ang mga kopya ng utang sa kasino at sanla ng lupa mula kay Kuya Bong. Pagkatapos noon ginawa ko ang huling tawag para sa gabing iyon. Tinawagan ko ang personal na numero ni Barangay Captain Santos sa Pampanga. Kapitan Santos, magandang gabi po. Si Teresa Manalo ito. Wika ko nang sagutin niya ang telepono. Teresa, bakit ka nang patawag sa ganitong oras? Takang tanong ng kapitan. Kapitan, may ipinaririnig lang po ako sa inyong 5 segundong audio clip mula sa aking telepono. Sagot ko. Inilapit ko ang isa pang phone sa receiver at ipinarinig ang malinaw na boses ni Tia Lourdes mula sa video habang sinasabi niyang, kapag nawala ang panganay na ito sa bahay, madali ko nang mapapirma si Delphine sa benta ng lupa.
Mga tanga. Narinig ko ang mabilis na paghinga ni Kapitan Santos sa kabilang linya. Diyos ko, Teresa, si Lourdes ba yan? Opo, Kapitan. Malamig kong sagot. Bukas ng alas 9 ng umaga hihilingin ko po ang inyong presensya at ng 2 barangay tanod sa aming bahay. May formal tayong paglilitis na gagawin sa harap ng aking ama. Makakaasa ka, Teresa. Ako mismo ang pupunta roon kasama ang mga tauhan ko. Mabilis na sagot ng kapitan. Tiningnan ko ang orasan sa dingding. Alas 4 na ng madaling araw. Nag-uumpisa ng mamukadkad ang liwanag ng umaga sa kalangitan ng Maynila. Bit-bit ang aking bag na naglalaman ng lahat ng ebidensya ng katotohanan. Lumabas ako sa aking silid at sumakay sa unang bus patungong Pampanga. Magkikita na tayo ulit siya, Lourdes, pabulong kong wika habang nakatingin sa daan. Ang malakas na tunog ng koy ng bus habang bumabaybay sa kahabaan ng North Luzon Expressway. NLX ang sumasabay sa mabilis na tibok ng aking dibdib. Sa gilid ng bintana ng bus, mabilis na lumilipas ang malalawak na bukirin ng Bulacan at Pampanga sa ilalim ng maagang sikat ng araw ng Sabado. Nakatitig ako sa aking reflection sa bintana. Nakasuot ako ng isang malinis at maayos na blusa. At sa aking kandungan ay nakapatong ang aking bag na naglalaman ng lahat ng patalim ng katotohanan, ang 3 flash drive ng video ni Grace, ang formal na medical affidavit ni Dr. Reyes, ang mga dokumento ng utang sa kasino ni Tia Lourdes mula kay Kuya Bong at ang sertipikasyon mula sa abogado. Naalala ko ang aking pagbabalik sa Pampanga ilang linggo na ang nakararaan. Noon umuwi ako ng may bitbit na simpleng pangarap, isang pangarap na magtayo ng libreng klinika at makasama ang aking pamilya sa isang tahimik na pamumuhay. Ngunit ang pagbabalik na iyon ay nagtapos sa dusa Sampal at Sibayo. Ngayong araw na ito, hindi na ako uuwi bilang ang naawang si Teresa. Naluluhod at iiyak habang pinaparatangan. Uuwi ako bilang si Teresa Manalo, ang panganay na anak na may bitbit na bakal na baluti ng katotohanan. Pagdating ng bus sa terminal ng San Fernando, Pampanga ng alas 8 ng umaga, agad kong nakita ang naghihintay na sasakyan ni Dr. Reyes at ni Attorney Rivera, isang pampublikong abogado mula sa isang legal aid center na pumayag na tumulong sa akin ng walang bayad matapos makita ang mga ebidensya. Kasama rin nila sa loob ng sasakyan si Barangay Captain Santos. Inayos ni Attorney Rivera ang kanyang mga salamin habang nakatingin sa akin mula sa backseat. Teresa, malinaw na ang ating plano. Sa ilalim ng Republic Act 1994 at mga provision ng Civil Code tungkol sa fraudulent misrepresentation at elder abuse, ang anumang kontratang pipirmahan ng isang taong nasa ilalim ng epekto ng mind-altering medication ay automatikong walang bisa, avoidable ab initio. Tumango si Kapitan Santos nang may matinding seryosong mukha. Teresa, nakausap ko na ang 2 barangay tanod na kasunod natin sa motor. Kapag inilabas mo ang video at ang medical affidavit, opisyal kong ititigil ang anumang pirmahan at gagamitin ko ang aking autoridad para protektahan ang ama mo. Salamat po, Kapitan. Salamat po, Attorney Kaum. Mahinang sagot ko habang inayos ang collar ng aking damit. Alas 8:45 nang pumasok ang aming sasakyan sa pamilyar na kalsada ng aming barangay sa Pampanga. Ang mga kapitbahay na nakatayo sa gilid ng kalsada at sa harap ng sari-sari store ay napatitig sa aming sasakyan. Nakikilala nila ang kotse ng barangay captain, ngunit lalong nanlaki ang kanilang mga mata nang makita nila ako sa harap ng sasakyan. Nang huminto ang aming kotse sa tapat ng bakal na gate ng aming bahay na bato, nakita ko agad ang isang makintab at bagong itim na SUV na nakaparada sa bakuran ng kotse ng kinatawan at abogado ng Astraland, ang malaking real estate developer. Sa malawak na beranda ng bahay, nakahain ng mga plato ng kape, kakanin, at mga mamahaling pagkain. Nakatayo doon si Tia Lourdes, nakasuot ng kanyang pinakamagandang ternong damit habang may malapad na ngiti at masayang nakikipagkamay sa isang laking lungsod na lalaking nakaterno ng barong, ang abogado ng developer. Nakatayo rin sa gilid si Paolo, nakasuot ng maayos na polo,
Ngunit halatang balisa at hindi makapakali habang nakatingin sa mga papel sa mesa. Sa gitna ng mesa ay nakalapag ang dalawang makakapal na folder ng kontrata sa pagbebenta ng lupa. Nang bumukas ang pinto ng aming kotse, unang bumaba si Kapitan Santos at si Attorney Rivera. Sumunod ako. Dahan-dahan kong itinapak ang aking mga sapatos sa basang lupa ng aming bakuran. Ang malamig na hangin ng umaga ay humahampas sa aking mukha. Mula sa beranda, unang napalingon si Paolo. Nang makita niya ako, napatayo siya ng mabilis mula sa kanyang upuan. Teresa, bakit ka narito? Sinabi ko na sa iyo na huwag ka nang... Ngunit bago pa matapos ni Paolo ang kanyang sasabihin, narinig ang tunog ng nababasag na tasa ng kape sa beranda. Lumingon kami doon. Si Tia Lourdes. Nabitawan niya ang hawak niyang ceramic cup matapos makita ang aking mukha kasama ang barangay captain at ang isang formal na abogado. Mabilis na napalitan ng panlalamig at takot ang malapad ng ngiti sa mukha ni Tia Lourdes. Ang kanyang mga labi ay nanginginig habang nakatitig sa akin at ang kanyang mga kamay ay mabilis na humawak sa gilid ng mesa kung saan nakapatong ang mga kontrata. Dahan-dahan akong lumakad paakyat sa mga baitang hagdan ng beranda. Ang bawat hakbang ko ay pader ng paninindigan na hindi na kailanman magigiba ng kahit kanino. Tumingin ako ng diretso sa mga mata ni Tia Lourdes. Magandang umaga, Tia Lourdes. Malamig kong wika habang ipinapakita ang hawak kong bag ng mga ebidensya. Mukhang masaya ang salo-salo ninyo. Pero pasensya na kayo. Dahil naparito ako para pigilan ang pagnanakaw ninyo sa pamilya ko. Dumarating ka man rito nang may kasamang abogado, wala kang karapatang pigilan ang transaksyong ito. Sigaw ni Tia Lourdes habang pilit na pinatitigas ang kanyang boses habang nakatayo sa harap ng mesa sa beranda. Nakaalis ka na sa bahay na ito, Teresa. Wala ka ng kapangyarihan dito. Tia Lourdes, tumahimik ka. Malamig ngunit mariing utos ko habang naglalakad pumasok sa malawak na sala ng aming bahay. Sumunod sa akin si Attorney Rivera, si Kapitan Santos at ang dalawang barangay tanod. Ang mga kapitbahay na sumunod sa amin ay nag-ipon sa bakuran na katunganga at nakatitig sa bukas na mga bintana upang panoorin ang buong kaganapan. Mula sa silid tulugan, dahan-dahang lumabas si Ama, si Mang Delfin. Hawak niya ang kanyang tungkod, ang kanyang mga mata ay nanlalabo antukin at halatang walang linaw ang pag-iisip dahil sa patuloy na pag-inom ng gamot. Ano? Anong gulo ito? Mahinang tanong ni Ama habang sumasandal sa pinto. Teresa, bakit ka narito? Sinabi ko na sa'yo. Ama, maupo ka po muna, maingat na wika ni Kapitan Santos. Habang inaalayan si Ama patungo sa isang malaking silya sa sala. Naparito kami para sa isang napakahalagang bagay. Hinarap ni Attorney Rivera ang abogado ng Astraland na nakaupo sa mesa. Attorney Mendoza, ako si Attorney Rivera ng Free Legal Assistance Group. Nais kong ipaalam sa iyo na ang anumang kontratang pipirmahan ng iyong kliyente sa araw na ito kasama si Mang Delfin Manalo ay automatikong null and void sa ilalim ng batas. Kumunot ang noo ng abogado ng developer. At ano ang dahilan, Attorney Rivera? Inilabas ko mula sa aking bag ang opisyal na medical certification at formal na panunumpa ni Dr. Reyes. Inilapag ko ito ng malakas sa ibabaw ng mesa. Ito ang medical affidavit mula sa isang kilalang geriatrics specialist sa Maynila. Malakas na wika ko upang marinig ng lahat. Pinapatunayan dito na sa loob ng maraming buwan, si Ama ay patuloy na pinaiinom ng lorazepam. Isang malakas na psychoactive sedative na ibinigay ng walang tamang reseta. Ang gamot na ito ay nagdulot sa kanya ng drug-induced delirium dahilan upang mawalan siya ng katinuan at hindi maging kwalipikado sa ilalim ng batas na magdesisyon sa anumang bentahan ng ari-arian. Mabilis na kinuha ng abogado ng developer ang papel at binasa ito. Nanlaki ang kanyang mga mata. Gulat na sigaw ni Paolo habang nakatitig kay Tia Lourdes. Tia Lourdes, ano tong sinasabi ni ate, hindi ba gamot sa presyo ng ibinibigay mo kay Ama? Nagsisinungaling siya. Hiyaw ni Tia Lourdes habang namumula ang mukha sa galit.
Gumagawa siya ng kwento dahil ayaw niyang makuha natin ang pera sa lupa, Delphine. Huwag kang maniwala sa anak mong magnanakaw. Magnanakaw. Malamig akong ngumiti. Tia Lourdes, sabihin mo muna sa abogado kung para saan ang 1,500,000 utang mo sa mga financier ng casino sa Angeles City. Inilagay ko sa mesa ang mga litrato at kopya ng kasunduan sa utang na may pangalan at pirma ni Tia Lourdes. Nang makita ng abogado ng developer ang mga papeles ng utang sa casino at ang ebidensya ng pagsangla sa TCT ng lupa, mabilis niyang isinarado ang kanyang folder. Tumingin siya kay Tia Lourdes nang may matinding inis. Mrs. Santos, hindi sinabi sa amin na may umiiral na illegal na encumbrance at utang sa casino ang lupang ito. Anumang transaksyon ay ipinapatigil muna namin. Hindi magpaliwanag ako. Pakiusap ni Tia Lourdes habang pinawisan ng malamig. Ngunit bago pa siya makagalaw, lumabas si Grace mula sa kusina. Bitbit ng aking bunsong kapatid ang aming maliit na flat screen television. At mabilis itong isinaksak sa pader ng sala. Inilagay niya ang isa sa aking mga flash drive sa USB port ng TV. Grace, anong ginagawa mo? Sigaw ni Tia Lourdes habang sinusubukang lumapit para patayin ang TV. Ngunit mabilis na humarang ang 2 barangay tanod sa harap ni Tia Lourdes. Huwag kang gumalaw, Lourdes. Hayaan mong mapanood ng lahat. Pindot ni Grace ang play button sa remote control. Sa malaking screen ng TV sa sala bumungad ang malinaw na video. Nakita ng buong pamilya ng abogado ng developer at ng mga kapitbahay na nakadungaw sa bintana ang kaganapan ang paglabas ni Tia Lourdes ng gintong kwintas mula sa kanyang bulsa, ang maingat niyang pagpapasok nito sa aking bag at ang kanyang pabulong na pahayag. Kapag nawala ang panganay na ito sa bahay, madali ko nang mapapirma si Delphine sa benta ng lupa. Mga tanga. Nabalot ng isang napakatinding katahimikan ng buong bahay. Si Paolo ay napahawak sa kanyang ulo. Dahan-dahan siyang napaluhod sa sahig habang nakatitig sa screen ng TV. Diyos ko. Ate, patawarin mo ako. Patawarin mo ako, ate. Tumingin ako kay ama. Si Mang Delphine ay nakatitig sa TV. Ang kanyang mga kamay na humahawak sa kanyang tungkod ay nanginginig ng matindi. Sa gitna ng kanyang nanlalabong paningin, at sa tulong ng bahagyang pagkabawas ng epekto ng gamot, unti-unting pumasok sa kanyang utak ang buong katotohanan. Ang hawak niyang ballpen para sa kontrata ay dahan-dahang nahulog mula sa kanyang mga daliri at gumulong sa sahig. Tumulo ang malalaking patak ng luha mula sa mga mata ng aking ama. Lourdes, nanginginig at galit na boses ni ama habang nakatitig sa kanyang bayaw. Ikaw ang gumawa nito sa anak ko, ikaw ang nagpalayas sa panganay ko. Nang makitang wala na siyang alinmang kakampi at nakatitig sa kanya ang galit na mata ng buong barangay, nawalan na ng katinuan si Tia Lourdes. Mabilis niyang sinunggab mula sa mesa ang orihinal na folder ng titulo ng lupa at ang susi ng lumang bodega sa likod ng bahay kung saan nakatago ang iba pang papeles ng pamilya. Hindi sa inyo ang lupang ito. Akin ang perang ito. Hiya ni Tia Lourdes habang itinutulak ang isang tanod at mabilis na tumatakbo patungo sa pinto sa likod ng bahay. Tia Lourdes, tumigil ka, sigaw ko habang mabilis siyang sinusundan patungo sa bakuran. Ang tunog ng mabilis at nagmamadaling mga tapak ng paa sa semento at lupang tuyo sa likod ng aming bahay ang nagpabalot ng kaba sa aking dibdib. Nakatakbo si Tia Lourdes patungo sa lumang bodega, isang nakahiwalay na bahay kubo at bodega na gawa sa lumang kahoy at yero kung saan nakatago ang mga lumang kagamitan sa pagsasaka ng tubuhan at ang mga lumang cabinet ng dokumento ng aming pamilya. Tia Lourdes, tumigil ka, sigaw ni Paolo habang mabilis kaming tumatakbo kasunod si Kapitan Santos at ang 2 tanod. Sumunod din sa amin si Ama. Sa kabila ng kanyang panghihina at panlalabo ng paningin, pilit siyang naglalakad gamit ang kanyang tungkod. Nakahawak sa kanyang dibdib habang tinatawag ang pangalan ng kanyang bayaw. Nang makarating kami sa harap ng bodega,
Nakita namin si Tia Lourdes na desperately na naghahanap ng paraan para sunugin o sirain ang mga natitirang papel at kasunduan upang hindi magamit laban sa kanya sa korte. Ang kanyang mga mata ay nanliliksik sa matinding takot at galit, isang taong nawalan na ng buong katinuan dahil sa pagkakasod sa sarili niyang mga kasalanang naisip. "Huwag kayong lalapit," sigaw ni Tia Lourdes habang hawak ang isang kalawanging kandado at isang lumang lata ng langis ng makina na ginagamit sa traktora. "Kapag lumapit kayo, isasama ko ang lahat ng papel ng pamilyang ito sa impyerno." Lourdes, mag-isip ka't pakiusap ni Kapitan Santos habang itinataas ang kanyang dalawang kamay. "Nandito ang pulis sa labas, lalo mo lang pinapalala ang kaso mo." Sa gitna ng kaguluhan, mabilis na lumapit si Ama sa pintuan ng bodega. "Lourdes, bumaba ka dyan. Ibigay mo ang mga papel." Ngunit sa halip na sumuko, isang napakamalupit na desisyon ang ginawa ni Tia Lourdes. Bigla niyang hinawakan ang braso ni Ama at buong lakas na hinalakab ito pabalik sa loob ng bodega. "Ama, hiya namin ni Paulo." Bago pa man makalapit ang mga tanod, mabilis na pinalabas ni Tia Lourdes ang pinto at isinarado ang mabigat na trangka mula sa labas. Gamit ang lumang rehas at kalawanging bakal, itinarak niya ito sa pinto upang hindi mabuksan mula sa labas o loob. Naitrap si Ama sa loob ng bodega kasama si Tia Lourdes. "Ama, Ama!" Sigaw ko habang tumatakbo patungo sa pinto at buong lakas na iniihip at pinupukpok ang makapal na kahoy. Mula sa loob ng bodega, narinig namin ang mahinang pag-ubo at pagkalampag ni Ama sa pinto. "Teresa, Teresa, anak ko. Patawarin mo si Ama. Patawarin mo ako." Ang mga salitang iyon ng paghingi ng tawad mula kay Ama sa gitna ng matinding panganib ay nagpaalab ng walang kapantay na takot at pagmamahal sa aking puso. "Tia Lourdes, pakawalan mo si Ama," sigaw ni Paulo habang sinisipa ang pinto. "Wala siyang kasalanan sa'yo." "Walang lalapit," sigaw ni Tia Lourdes mula sa loob. Sa pamamagitan ng maliit na bintanang may rehas, nakita namin siyang itinapon. Ang laman ng lata ng langis sa mga tuyong kahoy at sa mga lumang kabinet ng papel. Amoy na amoy mula sa labas, ang matapang na amoy ng langis ng makina at gaas na tumatagas sa ilalim ng pinto. Nilabas ni Tia Lourdes mula sa kanyang bulsa ang isang lumang plastic lighter. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang nakatitig sa amin mula sa bintana nang may ngiti ng isang taong nawalan na ng pag-asa. "Kung hindi rin lang mapupunta sa akin ang perang iyon, walang makikinabang sa inyo, sunog ang lahat," hiya ni Tia Lourdes. "Wag," sigaw ko. Ngunit bago pa man makatalo ng mga tanod para sirain ang bintana, mabilis na pinindot ni Tia Lourdes ang lighter. Isang maliit na sparks ng apoy ang lumabas. At sa isang pikit mata, mabilis na lumiyab ang tuyong kahoy at ang langis sa lantay ng bodega. Lumabas ang makapal at maitim na usok mula sa mga bitak ng lumang bodega. Ang matinding amoy ng nasusunog na langis ng makina at ang makapal na maitim na usok ay mabilis na lumabas mula sa mga bitak ng lumang bodega. Sa loob ng ilang segundo, ang tuyong kahoy at mga lumang papel ay mabilis na nilamon ng naglalagablab na pulang apoy. "Ama, Ama!" Sigaw ko habang ang aking mga mata ay nandidilim sa matinding takot. "Mabilis. Humingi kayo ng tubig. Tumawag kayo ng pamatay-sunog." Sigaw ni Kapitan Santos sa mga tanod at sa mga kapitbahay na nagsisimulang magtakbuhan dala ang mga balde ng tubig. Hindi na ako nag-aksaya ng kahit isang segundo. Nakita ko ang isang malaking balde ng tubig sa tabi ng poso sa bakuran. Binuhat ko ito at buong bilis kong ibinuhos ang malamig na tubig sa aking sarili, sa aking blusa, sa aking buhok, at sa isang maliit na tuwalya na mabilis kong itinali sa aking ilong at bibig. "Teresa, huwag kang pumasok, mapanganib," sigaw ni Paulo habang sinusubukang hawakan ang braso ko. "Kapatid mo yan, Paulo, at Ama natin ang nasa loob." Sigaw ko sa kanya habang itinuturo ang nakatrangkang pinto. "Tulong sa akin. Sirain mo ang pinto." Kumuha si Paulo ng isang mabigat na kalawanging sabong o bakal na pangsaksak ng lupa sa gilid ng halamanan.
Buong lakas niyang ihampas ang bakal sa kalawanging rehas at sa kahoy na nakatrangka sa pinto. 1, 2, 3, sugod. Isang malakas na lagutok ang narinig ng mabasag ang lumang kahoy na trangka. Nang bumukas ang pinto, sumalubong sa amin ang isang matinding kulot ng init at makapal na usok na nagpadilim sa buong paningin. Hindi makahinga ang sino mang tumingin sa loob. Bago pa man ako mapigilan ng mga tanod, mabilis akong yumuko at bumagbag pumasok sa loob ng nag-aapoy na bodega. Ama, nasaan ka? Sigaw ko habang umuubo sa gitna ng makapal na usok. Sa isang sulok ng bodega, sa tabi ng nag-aapoy na lumang cabinet ng libro, nakalutang sa sahig si Ama. Nakahawak siya sa kanyang dibdib, nahihirapang huminga, at hindi na makatayo dahil sa matinding usok at pagkahilo mula sa epekto ng gamot at takot. Sa kabilang sulok naman nakasandal si Tia Lourdes. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa matinding takot habang nakatitig sa apoy na siya mismo ang nagpaalab. Nabulunan na siya sa makapal na usok at hindi na makakilos patungo sa pintuan. Teresa, anak, mahinang ubo ni Ama nang makita ang aking mukha sa gitna ng usok. Ama, hawakan mo ako. Sigaw ko, lumamang ako sa sahig at binuhat ko ang balikat ni Ama. Ipinatong ko ang kanyang braso sa aking leeg. Ginamit ko ang buong lakas ng aking katawan, ang lakas na binuo ng 10 taong pagbubuhat ng mga pasyente sa ospital upang maitayo ang aking ama mula sa naglalagablab na sahig. Habang hinihila ko si Ama patungo sa pinto, isang malaking nasusunog na sangang kahoy mula sa bubong ang biglang nabali at mabilis na nahulog patungo sa aming kinaroroonan. Teresa, ilag, sigaw ni Paolo mula sa pinto. Wala nang oras para tumakbo. Sa isang mabilis na instinct ng isang anak at isang tagapagligtas, buong katawan kong itinulak si Ama sa ilalim ng isang matibay na mesang bakal habang ginamit ko ang aking sariling likod at balikat para takpan at protektahan ang kanyang ulo at katawan. Bumagsak ang nasusunog na kahoy sa aking likuran. Naramdaman ko ang matinding init at ang pagkapaso ng aking blusa sa aking balat. Isang matinding sakit ang gumapang sa aking balikat, ngunit hindi ako humihiyaw. Isiniksik ko ang aking mukha sa tabi ng mukha ni Ama. Ating hiyaw ni Paolo na pumasok na rin sa loob kasama ang 2 matatapang na tanod. Buong bilis na inalis ni Paolo at ng mga tanod ang nasusunog na kahoy sa aking likod. Inaalayan nila si Ama at ako palabas ng naghihingalong bodega. Kasabay noon hinawakan din ng isang tanod ang braso ni Tia Lourdes na halos mawalan na ng malay dahil sa usok at kaladkad din siyang inilabas patungo sa sariwang hangin ng bakuran. Ngunit bago tuluyang bumagsak ang buong bubong ng bodega, isang mabilis na figura ang gumapang pabalik sa tabi ng nag-aapoy na mesa, si Grace. Grace, lumabas ka dyan. Sigaw ko habang nakaluhod sa damuhan at humahabol ng hininga. Sa gitna ng usok at apoy, nakita kong pilit na inabot ni Grace ang isang itim na bag na nakapatong sa ilalim ng bakal na mesa. Ang bag na naglalaman ng orihinal na TCT, titulo ng lupa, at ang mga lumang kasulatan ng pamilya na binuo ng aming nanay. Mabilis na nasunggab ni Grace ang bag at buong bilis siyang tumalon palabas ng pinto bago tuluyang bumagsak ang kabuuan ng wooden roof ng bodega sa isang malaking apoy. Bumagsak si Grace sa damuhan sa tabi namin nakaubo. Marumi ang mukha sa muo ng uso ngunit mahigpit na nakakapit sa itim na bag ng mga dokumento. At nakuha ko, ubo ni Grace, habang nakangiti sa gitna ng kanyang mga luha. Nakuha ko ang lupa ni nanay. Dumating ang mga kapitbahay, dala ang mga hose at balde ng tubig. Ilang minuto lang ang nakalipas, narinig na ang malakas na wangwang ng pamatay sunog at ng ambulansya ng barangay na mabilis na pumasok sa bakuran. Inilapag ng mga rescue team ang 2 stretcher sa damuhan. Agad nilang nilagyan ng oxygen mask si Ama at si Tia Lourdes. Si Tia Lourdes ay mabilis na pinalibutan ng 2 pulis upang bantayan habang ginagamot. Nakatabi ako sa sahig, ginagamot ng isang paramedic ang paso sa aking balikat at braso.
Ngunit hindi ko nararamdaman ang sakit ng aking balat. Ang buong pansin ko ay nakatutok sa aking ama na nakahiga sa stretcher sa aking tabi. Dahan-dahang idinilat ni ama ang kanyang mga mata mula sa ilalim ng plastic oxygen mask. Ang kanyang nanlalabong tingin ay dahan-dahang luminaw habang nakatitig sa aking muka, isang muka na marumi sa usok, may paso at basaan ng tubig. Nanginginig ang kanyang kumukulubot na palad habang dahan-dahan niya itong itinataas mula sa stretcher. Inabot ko ang kanyang kamay. Hinawakan ko ito ng napakahigpit, ang pamilyar na kamay ng aking ama na nagpalaki sa akin. Nagsimulang pumutok ang malalaking patak ng luha mula sa mga mata ni ama. Sa kabila ng plastic mask na nakatatak sa kanyang mukha, maririnig ang kanyang garalgal at nahihirapang boses. "Teresa, anak ko." Ubo ni ama habang nanginginig ang kanyang buong katawan sa pagtangis. "Hiniligtas mo ang buhay ko. Sa kabila ng lahat ng ginawa ko sa iyo, patawarin mo si ama. Patawarin mo ako, anak ko." Hinalikan ko ang nanginginig na kamay ni ama habang bumubuhos din ang aking sariling mga luha. "Nandito na ako, ama." Pabulong kong wika sa kanya habang nakangiti sa gitna ng luha. "Nandito na ang panganay mo. Ligtas na tayo." Ang maayos at pantay na tunog ng heart monitor sa loob ng pribadong silid sa Pampanga Provincial Hospital ang nagpabalot ng katahimikan sa buong silid. 3 araw na ang nakalipas, simula noong gabing mangyari ang huwahuan sa bodega. Sa ilalim ng maingat na pangangalaga ng mga doktor at matapos ang tuluyang pagtigil sa pagpapainom ng maling gamot, tuluyan nang nalinis ang katawan at dugo ni ama mula sa epekto ng lorazepam. Nakatayo si Dr. Reyes sa tabi ng higaan ni ama habang tinitingnan ang pinakabagong resulta ng kanyang neurological exam at blood test. "Isang magandang balita, Teresa," nakangiting wika ni Dr. Reyes habang humaharap sa akin. "Wala nang bakas ng lason o sedative sa dugo ng ama mo. Ang kanyang memorya, pag-iisip at vital signs ay pabalik na sa normal na antas ng isang matanda. Ang kailangan na lang niya ay pahinga at tamang gamot sa presyon." Huminga ako ng malalim at ngumiti kay Dr. Reyes. "Maraming salamat po, Doc. Kung hindi dahil sa tulong ninyo, hindi ko malalaman ang katotohanan." Habang nakaupo ako sa tabi ng higaan, pumasok sa silid si Kapitan Santos kasama si Attorney Rivera. May hawak silang mga formal na papeles ng pulisya. "Kapitan, kumusta po ang kaso ni Lourdes?" Mahinang tanong ni ama mula sa kanyang higaan. Malinaw na ang kanyang boses at wala na ang dating panlalabo sa kanyang mga mata. Bumuntong hininga si Kapitan Santos at inilapag ang legal document sa mesa. Delphine, formal nang isinampa ng Fiscal's Office sa San Fernando ang 3 mabibigat na sakdal laban kay Lourdes Santos. Kakasuhan siya ng estafa through falsification of public documents, elder abuse under RA 994 at arson o sadyang pagsunog ng ari-arian. "Ilang taon ang magiging kulong niya, attorney?" tanong ni Paolo na nakatayo sa tabi ng bintana. Dahil sa matinding ebidensya ng video at ng medical certification, hindi na siya makakapagpiyansa. Seryosong paliwanag ni Attorney Rivera. Maaari siyang mahatulan ng 12 hanggang 14 na taong pagkabilanggo. Iyon ang magiging karma niya sa batas at sa lipunan. Nananahimik si ama at pikit matang tumango. Wala nang galit sa kanyang mukha, tanging malalim na panghihinayang lamang para sa isang taong tinanggap niya bilang pamilya, ngunit nagtaksil sa kanilang tahanan. Nang lumabas ang kapitan at ang abogado, naiwan kami sa loob ng silid ako, si ama, si Paolo at si Grace. Dahan-dahang umupo si ama sa gilid ng kanyang kama. Tumingin siya kay Paolo at kay Grace at pagkatapos ay sa akin. Nanginginig ang kanyang mga labi habang dahan-dahang umaagos ang luha sa kanyang mga pisngi. "Paolo, Grace," mahinang tawag ni ama sa dalawa. "Lumapit kayo rito sa kapatid ninyo." Lumapit sina Paolo at Grace sa tabi ng aking upuan. Biglang lumuhod si Paolo sa aking harap, nakayuko ang kanyang ulo habang hawak ang aking mga kamay. "Ate Teresa," hagulgol ni Paolo habang umiiyak ng matindi. "Patawarin mo ako. Naging napakabobo ko.
Naging pabulag ako sa pera at sa mga kasinungalingan ni Tia Lourdes, nasaktan kita. Nagsalita ako ng masasamang bagay sa'yo. Patawarin mo ako, ate. Hinawakan ko ang ulo ng aking kapatid at dahan-dahan ko siyang itinayo. Paolo, tumayo ka dyan. Magkakapatid tayo. Alam kong ginawa mo lang iyon dahil nag-alala ka rin sa pamilya natin. Lumapit din si Grace at yumakap sa aking balikat habang umiiyak. Ate, salamat dahil hindi mo kami pinabayaan. Kinuha ni Ama mula sa kanyang bedside table ang isang maliit na velvet box, ang lalagyan ng gintong kwintas ni Nanay, na ibinalik ng pulisya matapos makuha bilang ebidensya. Dahan-dahan na tumayo si Ama mula sa kama. Sa kabila ng kanyang panghihina, lumapit siya sa akin. Kinuha niya ang gintong kwintas ng Birhen ng Penafrancia mula sa kahon. Teresa, anak ko. Nanginginig ang boses ni Ama habang nakatitig sa aking mga mata. 10 taon kang nagpakapagod sa Maynila para pakainin at gamutin kami. Ngunit nang dumating ang pagsubok, ako pa ang unang sumampal at nagpalayas sa iyo sa harap ng barangay. Ang kwintas na ito ang ginamit para durugin ang dangal mo. Kaya ang kwintas ding ito ang magiging patunay ng paghingi ko ng tawad sa iyo. Dahan-dahang inilagay ni Ama ang gintong kwintas sa aking leeg at isinarado ang lock nito sa likod. Naramdaman ko ang malamig, ngunit sagradong tsapa ng kwintas. Sa aking dibdib ang mismong kwintas na isinuot ng aking nanay nung siya ay nabubuhay pa. Hiniyakap ako ni Ama ng napakahigpit. Ipinatong niya ang kanyang ulo sa aking balikat habang umiiyak tulad ng isang bata. Patawarin mo si Ama Teresa. Patawarin mo ako. Pinapatawad na kita, Ama. Pabulong kong sagot habang yumayakap din sa kanya ng mahigpit. Matagal na kitang pinatawad. Inilabas ni Paolo mula sa kanyang bag ang isang formal na pampublikong dokumento na inihanda ni Attorney Rivera, isang waiver at transfer document para sa lupang tamnan ng tubuhan sa tabi ng kapilya. Ate Teresa, wika ni Paolo habang inihahandog sa akin ang ballpen. Ang lupang ito ay nakapangalan na sa iyo. Ikaw ang panganay. Ikaw ang may karapatang magpasya kung ano ang gagawin sa pamana ni Nanay. Tinitigan ko ang papel. Tumingin ako kay Ama at sa aking mga kapatid. Hindi ko ito kukunin para sa sarili ko. Nakangiti kong sinabi sa kanila, gagamitin natin ang lupang ito para sa orihinal nating pangarap, ang magtayo ng isang libreng klinika at center para sa kalusugan ng buong barangay. At kayong dalawa ni Grace ang tutulong sa akin sa pagpapatakbo nito. Nang umiti si Ama sa gitna ng kanyang mga luha, tumingin siya sa bintana kung saan sumisikat ang maliwanag na araw ng Pampanga. Matutuwa ang nanay mo sa langit, Teresa. Mahinang wika ni Ama, dahil sa wakas, buo na ulit ang pamilya natin. 6 na buwan ang mabilis na lumipas. Ang dating bakanting lupang tamnan ng tubuhan sa tabi ng kapilya sa Pampanga ay nababalot na ngayon ng liwanag at bagong pag-asa. Nakatayo na doon ang isang malinis puti at maayos na gusali ang Manalo Community Clinic and Healing Center. Sa maagang sikat ng araw ng linggo, puno ng tao ang bakuran ng klinika. Ang mga kapitbahay, ang kapitan ng barangay, at ang mga pamilyang dating walang pambili ng gamot ay masayang nagkakatipon para sa formal na pagbabasbas ng pari at pagbubukas ng klinika. Sa gilid ng pintuan nakasabit ang isang magandang marker na gawa sa tanso, iniaalay para sa alaala ni Elena Manalo at sa paglilingkod sa pamilya at barangay. Nakatayo si Paolo sa may pintuan nakasuot ng maayos na polo at may hawak na folder. Siya na ang nag-aasikaso sa logbook at pamamahala ng mga kagamitan sa klinika. Si Grace naman na nakapasa na sa entrance exam para sa kursong nursing sa universidad ay masayang nag-aasikaso sa mga unang pasyenteng nakapila para sa libreng check-up. Sa gitna ng beranda ng klinika nakaupo si Ama, si Mang Delphin. Malakas na ulit ang kanyang katawan, malinaw ang kanyang paningin at pag-iisip, at nakangiti siyang nakikipagkwentuhan sa mga matatandang kapitbahay na dati ay nagduda sa aming pamilya. Hawak ni Ama ang malaking gunting para sa ribbon cutting ceremony.
Lumingon siya sa akin habang lumalapit ako sa kanyang tabi nakasuot ng aking puting blouse at ang gintong kwintas ng birhen ng Penafrancia sa aking leeg. Teresa, anak ko, nakangiting wika ni Ama habang hinahawakan ang aking kamay. Ikaw ang magputol ng ribon. Ikaw ang nagpatayo ng tahanang ito. Magkasama tayo, Ama. Sagot ko habang ipinapatong ko ang aking palad sa ibabaw ng kanyang kamay. Sabay naming ginupit ang pulang ribbon sa gitna ng malakas na palakpakan at hiyawan ng buong barangay. Ang tunog ng saya at pag-asa ay pumailan lang sa kalangitan ng Pampanga. Matapos ang seremonya, tumayo ako sa balkonahe sa ikalawang palapag ng klinika. Tinitigan ko ang malawak na tanawin ng aming bayan, ng simbahan ng mga bahay at ang bukirin na naging saksi sa aming mga dusa at tagumpay. Nalaman namin na si Chia Lourdes ay formal nang nahatulan ng korte ng 12 taong pagkabilanggo. Natanggap niya ang nararapat na karma para sa kanyang mga kasalanan. Ngunit sa aking puso wala nang natitirang puot o galit, sapagkat natutunan ko na ang tunay na tagumpay ay hindi ang makitang masira ang iyong dusa, kundi ang makitang buo at malakas ang iyong dangal at ang pamilyang ipinaglaban mo. Naramdaman ko ang malamig na simoy ng hangin. Hinawakan ko ang gintong kwintas ni Nanay sa aking dibdib at ngumiti ako sa kalangitan. Ang pangarap na minsan ay pinalabas na kasalanan ay naging isang liwanag na magpapagaling sa maraming tao. At sa wakas nahanap ko na ang tunay kong tahanan, ang tahanang itinayo sa katotohanan dangal at walang kapantay na pagmamahal.